Good morning guys. So this is a special edition. This is not related to spearfishing, pero dagat pa rin naman. Sa araw na ito, sasama tayo kay bro Jake Rianyo bilang isang apprentice bucero. So ano nga ba ang ginagawa ng isang bucero sa isang pangisdaan? So ang pangisdaan ito ay isang tinatawag na pangulong. Gumagamit ito ng malaking lambat kung saan yun ang gagamitin para makahuli ng isda. Kaninang madaling araw kami lumarga pamunta dito sa may balsa na kung saan nakaantabay ng isang maliit na bangka na may ilaw. Around 2 AM kami nakarating dito, sakay sa malaking bangka kung saan doon nakakarga ang malaking lambat. So ito yung tinatawag na ilawan. So hapon pa lang nandito na ito sa laot, at pagdating ng gabi sinisindihan ng ilaw na gamit ang generator para hindi aalis yung mga isda o lalapit yung mga isda dito sa may balsa, at yun ang lalambatin ng pangulong. So dito around 3:30 bumaba na kami ni Bro Jack papunta doon sa may ilawan. So ang ginagawa ng isang bucero ay ina-assess niya kung gaano karami ang isda na pwedeng mahuli, ang lakas ng agos. Sa kanya nakasalalay ang success or failure sa isang pangisda tulad nito. So nakadepende sa kanya ang kapitan kung kailan ilalagak ang lambat. Sa assessment ni Jake, pwede nang ibaba ang lambat sa puntong ito, kaya yun, suminyas na siya. So dito umiikot na yung malaking bangka para kulungin sa lambat ang mga galunggong na nasa baba ng ilawan. So bilang bucero, naghihintay na lang kami kung kailan matapos ang pagkulong o pag-ikot ng malaking bangka gamit ang lambat dito sa mga isda na nasa baba namin. Ayan, tapos nang maikutan ang naturang mga isda at umpisa nang hinihila ang dalawang dulo ng lambat para liliit ang ginagalawan ng mga isda. So maigi nating minamasdan ng mga gawain ito. At least mayroon tayong matutunan kung paano ba kinuha ang mga isda o paano ba ginawa ang parang ito para mayroong mga isda na darating dyan sa mga hapagkainan ninyo. Sa puntong ito, lalapitan natin ang malaking bangka upang maobserbahan o upang tumulong din kung paano o ano ang ginagawa ng isang bucero. Ayan. Yan po ang itsura sa ilalim. Na kulong na po yung mga isda, mga maliliit na galunggong. So hindi masyadong marami ang nakulong sa pagkakataong ito. Bali, tatlo kami mga bucero dito. Si Bro Jake Rianyo ang master bucero at may kasama pa siyang isa, kanyang buddy. Train din niya para sa gawain ito. At ako naman ay isang apprentice. So, yan. Nag-observe lang tayo.
So dahan-dahan nang hinihila ang lambat. Ayan, mapapansin nyo may dalawang malalaking lubid. So actually ang humihila niyan ay makina. Kasi napakabigat niyan, mayroong malalaking tingga na rings na nakalagay dyan at isang malaking tingga na parang anvil yung sa pandayan. So napakabigat kaya hindi ito pwedeng hilain lang ng tao. So kailangan ng makina. Habang patuloy na naghihumihila ang mga crew sa lambat para lumiliit ang ginagalawan ng mga isda, mayroon tayong napansin na isang di kalakihang tulingan o isang uri ng tuna. Sabi naman ni Bro Jack bago pa man kami pumunta dito na pwede palang kunin yan basta nakasabit lang dyan sa gilid. So nilapitan na natin at kinuha. So pwede na natin itong iuwi. So nasa mga 2 kilos lang naman ito. Ang tulingan kasi pag nasabit na sa lambat, madali itong mamatay. So di tulad ng ibang isda na pumipiglas pa. Bumaba tayo dito at mapapansin natin na mayroong mga maliliit na isda na sumabit sa lambat. Ayun ay ang mga galunggong. So hinahayaan na lang natin yan. Makakukuha din naman yan mamaya. Sa marami dito ay mga buhay pa, paikot-ikot lang sila. Dito may isang bahagi ng lambat na inayos namin kasi nabuhol. Mabigat ito kasi may maraming tingga kaya mahirap. Kaya kailangan natin dito maingat. Hindi tayo sasabit sa lambat, baka mabitawan pa nila. At yung tingga ay napakabigat. Ayan po. So ang ginawa namin, tinalian na lang namin para mahila sa taas. Ayan, patuloy na hinihila ang bawat dulo ng lambat para liliit ang ginagalawan ng mga isda. Sa puntong ito, malapit nang may angat ang isda kaya lumabas na tayo sa loob ng lambat. So hawak-hawak pa rin natin ang ating tuna. Ayan po. Nasa maliit na bahagi na sila. Bagamat ganito ang sitwasyon, marami pa rin nakalabas sa mga isdang ito.
So parang sa buhay din, no, na kahit nakulong na tayo sa mga problema, pwede pa namang lumabas eh. Ayan, no? Tingnan nyo ang mga isda na yan. Nagkukumahog pa rin silang lumabas. Mga 4 lang na banyera ang isdang ito. Medyo konti lang. Kasi sabi ng kapitan, talagang ganito lang pag malapit lang sa baybayin. Sa sunod na paglaon, baka pupunta doon sila sa lawak. Tawagin nila doon sa talagang malayo sa baybayin. Medyo malapit na sa Masbate area. Dito lalagyan namin ng support ang huli. So may isang lambat kung saan ipapasok namin ang huli na to para maging secure at hindi mabutas yung net. Ayan po ang ginagawa natin. Hinawakan natin isang bahagi para maayos ito. Ayan. So secure na yan. At pagkatapos ililipat ang isda yan at hihilain naman yan papunta doon sa kabilang bangka. Harapan sila ay di pa siguro ni nanay. Ayan, ay lipat na at dadalhin na yan doon sa storage ng isang malaking panggadit at lagyan ng yelo. So ito yung malaking bangka na tawag nila ay service. So dito dinadala yung huli para ilagay doon sa storage. So nilapitan natin at para malaman kung paano nila ilagay o iangat ang naturang isda doon sa storage. Bilang bosero, tapos na ang aming trabaho. Sasakay na kami sa bangka. Pipili na lang kami kung saan kami sasakay habang patuloy pang inaangat yung isda. Habang ang ibang crew ay patuloy na inaayos ang lambat doon sa mother boat namin. At ang iba naman dito sa service ay inaangat na yung isda para i-secure. Ayan. Tumambay muna tayo dito malapit sa service. So, titingnan natin kung paano nila iangat yung isda. Ayan.
So nilapitan natin at mapapansin natin na patuloy pa rin lumalabas yung mga maliliit, yung mga buhay na nagkukumahog na makalabas sa lambat. Dahil pag hindi, siyempre ulam talaga ang bagsak nila. So yan po ang cycle ng isda. O cycle ng buhay ng isda. Pag hindi namatay, ay nahuli. At lulutuin siyempre. So yan po ang huli namin na galunggong. Dito lumangoy na tayo patungo sa Ilawan at doon tayo sasakay. Siyempre malayo na yung mother boat natin, yung saan nakakarga yung lambat. So dito na tayo sasakay. So yan po mga kaibigan ang ating special edition sa ating adventure bilang isang apprentice busero sa araw na ito. So yan, dala-dala ko pa rin yung tulingan. Ay, mabuti na to pang ulam. Ayan po. Medyo maliwanag na talaga. So it's already around 6 o'clock. Again, this is Silent Hunter Bugoy on this special edition bilang isang apprentice busero. Thank you for watching.